Alright, LS Vlog. Okay, reaction video tayo mga kaibigan dito kay Pastor Apollo Kibuloy na ito na nga, inaresto na daw ng NBI. Ha? Kaya lang may good news at bad news. Ang good news ngayon ay na-release na yung warrant of arrest at dinala na sa Davao. Ang bad news mga kaibigan, si Pastor ay wala na daw yata sa Pilipinas. Okay, ito na mga kaibigan ha. Maglabas na ng arrest warrant ang korte sa Davao City laban kay Pastor Apollo Kibuloy. Yan ang mga kaibigan, naglabas na. Eksklusibong nakita ng News 5 ang pag-iikot ng mga tauhan ng NBI sa compound ng Kingdom of Jesus Christ para hanapin ang pastor. Live mula sa Davao City, nasa frontline ng balitang yan, si Jenny Dongon. Jenny, anong update dyan sa pagtugis kay Kibuloy? Ako, pagtugis. Ibig sabihin, pagtugis, paghuli, or para iserve ang warrant of arrest na galing nga sa Senado, papunta ng Davao. Okay? Ang problema, si Kibuloy wala na sa Davao. Cheryl, itinuturing ng pugante ang ngayon tinutugis na religious leader na si Pastor Apollo Kibuloy. Nako, ganon. Pugante. Ibig sabihin ng pugante, wanted na yan, pag ganyan. Okay? Kasi nga, wala. Umalis. Makyat sa langit. Posibleng pumunta na sa ibang bansa. Kasi nga, may jet. May jet yan Okay? Talaga naman si Kibuloy, pinalala niya. Lalong lumala. Ngayon pugante na. Binigyan ng 10 araw ang NBI at mga pulis para maaresto siya. At kung hindi siya mahuli sa loob ng mga panahong yan, kakailanganin ulit ng korte na maglabas ng panibagong warrant of arrest. Alinsunod na rin yan sa batas. At kanina nga, Cheryl, sinimulan na ng NBI at mga pulis ang paghahanap kay Kibuloy at eksklusibong nakita natin yan. Ako, ito na. Madamdami ito mga kaibigan. Okay. Mga NBI kasama NBI. Naaktuhan ng News 5 ang pagdating at pagpasok ng mga armadong tauhan ng NBI sa Big Dome na isa sa mga compound ng Kingdom of Jesus Christ dito sa Davao City. Buti hindi nang laban. Bit ng NBI ang warrant of arrest na inilabas ng Davao City Regional Trial Court Branch 12 laban kay Pastor Apollo Kibuloy na siyang founder ng Kingdom of Jesus Christ. Bit nilak. Okay? Pumasok sa loob bago nilak. Mahirap yun. Dapat open lang. Kasi kung magkaputukan, nakalak. Continue lang. So, the Pastor Kibuloy, hindi po natin nakita, sir. Si Pastor Apollo Kibuloy, hindi natin makita nung nag-serve tayo. Serve tayo sa... During the service of search warrant, negative sa Pastor Kibuloy, we don't have information as to his whereabouts of his life. Nako, yun ang sinasabi ko. Okay? Yung NBI, yung mga kaibigan, nagsasalita na si Pastor nga ay nawawala. April 1 nang ilabas ng korte ang dalawang warrant of arrest. Ang isang warrant of arrest ay para sa kasong child abuse. Dawitin dyan ang 5 pang kasamahan ng pastor. 3 sa kanila hawak na ng NBI. Jacqueline Roy, Presente Canada, Pauline Canada, Ingrid C. Canada. Puro Canada. Duda ako si Kibuloy na sa Canada na. Wala na sa Pilipinas. Kasi nga siyempre, noon pa, nakahanda na yan si Kibuloy na alam ng tao na sa Davao siya. Ngayon, alam nyo pala ha, lilipad na ako sa Canada. Maglaway kayo ngayon, maghanap kayo. Kaya sigurado ito mga kaibigan, itong pag-search ng warrant kay Pastor Apollo Kibuloy sa Davao, si Pastor ay tuwang-tuwa nito. Dahil na-fake niya ang mga sambayanan or mga kapulisan na nandoon siya sa Davao. Sa tingin ko nasa ibang na ito, sa ibang lugar. Wala na sa Pilipinas. Or kung nasa Pilipinas man, ay baka nasa bahay lang ni ni ex. Kasi best friend niya yan Ang ikalawa naman ay kasong sexual abuse kung saan si Kibuloy ang bukod tanging akusado batay sa warrant of arrest order. March 14 pa dapat ito ipatutupad pero hindi muna ito inilabas. Bunsod ng umani motion for reconsideration na ihahain daw ng mga akusado sa Department of Justice. Pero nang matapos ang buwan ng Marso, wala namang natanggap na resolusyon ang Korte ng Davao mula sa DOJ. Kaya naman iniutos na ng Korte ang agarang pagpapatupad ng arrest warrant lalo't nakitaan ng probable cause ang kaso laban kay Kibuloy. Nako, talaga naman. Kawawa yung ni Kibuloy, yung niya, yung ginahasa niya, minaltrato niya, yung yung babae, nagkwento siya sabi niya, pinamasahe siya ni Kibuloy. Okay, minasahe niya. Nung minatasahe niya, si pastor,
kailangan daw ialay daw yung pagkatao niya kay pastor. Yung kwento niya eh. Napanood ko yun. Tapos nung binasahe daw niya si pastor, ang gawa ng pastor, siyempre nakubad na ng damit, minamasahe. Inubaran din daw siya. Pagkatapos ng inubaran, ay pinatay na ni pastor ang ilaw. At pagkatapos ay nangyari na nga ang hindi dapat mangyari. Okay? Nako, talaga naman si pastor. Kaya yun. Si Miss Amanda nagreklamo ngayon. Ayan na. Ilabol naman ang dalawang kaso. May piyansang 200,000 pesos ang kasong sexual abuse at 80,000 pesos naman para sa kasong child abuse. Nako, 200,000 plus 80,000. Nako, ay nasa lang, 280,000. Nako, ay pansit lang ito kay Kibuloy. Sigurado, latak lang ito mga kaibigan. Itong piyansa, barya lang ito sa kanya. Dahil pira yan eh, milyonaryo. Grabe, ang MJ. Halagang piyansa sa mga wala rin. Kasi nga, pag na-search of warrant, wala pa nahuli, magpapiyansa lang, 280,000. Wala, ano lang yan sa kanya, barya, coins. Ang problema lang nga kay pastor, ayaw magpakita. Korte, dapat personal na pumunta si Pastor Kibuloy at ang iba pang akusado sa Regional Trial Court para magpiyansa. At kaninang hapon nga, nagtungo na sa korte ang 3 sa mga akusado sa kasong child abuse. Nagpiyansa sila ng tigwa 80,000 piso. Sabi ko na eh, pag pumunta sabay piyansa, wala rin. Lay agad. Hawak na rin ng Davao City Police ang kopya ng warrant of arrest order ng korte. Naghahanda na sila para maisilbi ito sa mga nakalistang address ng pastor. May tiniyak naman ang Davao City Police oras na madakip nila si Kibuloy. Wala kaming kinikilingan, ma'am, ba kung prominente ba na siyang tao or ordinary. Yung sa amin lang, ma'am, whatever the orders, instruction from the higher office, we will follow, ma'am. Yan tama. Okay, yan ang magandang kapulisan. Okay, Pulis Davao ito mga kaibigan na nagsasalita na wala silang kinikilingan, walang pinapanigan. Serbisyong totoo lamang. Bart Logan. Okay, At ganda na. pag, just in case, ma-arrest namin si Pastor Kibuloy, no special treatment yan, ma'am, no? Just in case ma-arrest siya, mayroon kaming custodial facility dito sa headquarters. Meron din kami sa station kung saan siya ma-arrest. Naka-standby din ang Davao City Police sakaling kailangang alalayan ang Staff Sergeant at Arms sa pagsilbi ng hiwalay na arrest order para kay Kibuloy. Nako, sobra na itong nangyayari kay Pastor. Okay, yan na nga mga kaibigan na isang good news. Yung warrant of arrest kay Pastor ay inirelease na. Okay, nandun na sa Davao at talagang iserve na. Ang bad news mga kaibigan, si Pastor ay wala na sa Davao. Wala na sa Pilipinas. Nasa ibang bansa na. Okay, ano masasabi niyo mga kaibigan dito? Nulit ko reaction video lang ito dito about kay Pastor Apollo Kibuloy. Okay, subscribe my channel. Don't forget comment. Bye-bye. Thank you.